Mga beauty queen at aktres, inakusahan ng pananakit sa isang driver. Manila, Philippines, isang mabigat na alegasyon ang isinampa laban kina beauty queen actress Michelle D., kapuso actress Rian Ramos, at Samantha Panlilio, matapos umanong saktan at pahirapan ang isang lalaking driver na kilala sa alias na Tutoy. Si Tutoy, na nagsilbing personal driver ni Rian Ramos, ay nagsampa ng reklamo sa National Bureau of Investigation, kung saan inilahad niya ang umano'y pananakit na naganap noong January 17 sa tirahan ng kanyang employer sa isang residential building sa Makati City. Mga paratang ng biktima. Ayon sa salaysay ni Tutoy, galing umano sila ni Rian Ramos sa isang taping at nakauwi bandang 3:00 ng madaling araw. Pagdating sa unit sa ika-39 na palapag ng gusali, doon na umano siya sinunggaban at binugbog ng aktres at ng mga bodyguard nito. Ikinwento ni Tutoy na kahit siya ay nagmamakaawa, ay patuloy pa rin umano ang pananakit sa kanya. Dahil sa matinding takot at trauma, sinabi niyang naisipan niyang wakasan ang sariling buhay kinabukasan, January 18. Sa pamamagitan ng pagtalon mula sa ika-39 na palapag. Gayunman, hindi ito natuloy matapos siyang masabit sa isang cable at bumagsak sa ika-25 palapag ng gusali. Binuhusan ng rubbing alcohol, inisprayhan sa katawan at mata, at pinwersang gumawa ng mga kahalintulad na kahihiyan at pananakit. Inilahad din niya na patuloy siyang binugbog ng mga bodyguard at pinainom pa umano ng sarili niyang ihi. Ipinakita ni Tutoy sa media ang mga pasa at sugat na umano'y resulta ng insidente. Qualified theft case laban sa driver. Samantala, bago pa man magsampa ng reklamo si Tutoy sa NBI, isang qualified theft case ang isinampa laban sa kanya ni Michelle D., na nagresulta sa kanyang pagkakakulong sa Makati City Jail. Sa reklamo, inakusahan si Tutoy ng pagkuha ng isang sensitibong larawan mula sa isang envelope na naglalaman umano ng 9 na larawan. Ayon sa dokumento, isa raw sa mga ito ang nawawala nang ibalik ang envelope. Depensa naman ni Tutoy, sinabi niyang ang kanyang asawa ang nakakita ng larawan at agad niyang ipinaalam ito sa kanyang employer. Desisyon ng piskalya. Matapos ang 3 araw, ibinasura ng Office of the City Prosecutor ng Makati ang reklamo laban kay Tutoy, dahil wala umanong sapat na batayan para sa kanyang agarang pag-aresto. Ayon sa resolusyon, walang indikasyon na kakagawa pa lamang ng krimen ng pagnanakaw sa oras na siya ay hinarap at dinakip. Iba pang alegasyon, habang siya ay nakakulong, inakusahan din ni Tutoy ang 2 pulis ng pananakit. Gayunpaman, hindi pa niya natutukoy ang pagkakakilanlan ng mga ito. Bagamat sinabi niyang kaya niyang makilala ang mga ito kung muling makita. Matapos siyang makalaya, humingi siya ng tulong sa Volunteers Against Crime and Corruption, na tumulong sa kanya upang maisampa ang reklamo sa NBI. Panig ng mga inakusahan, humingi ng pahayag ang Inquirer Entertainment mula sa Sparkle GMA, ang talent management ng mga nasabing personalidad. Sa pahayag ng kanilang abogado na inilabas sa programang 24 Oras, sinabi na hindi pa nila natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo mula sa NBI. Ngunit handa silang sagutin ang mga akusasyon. Paalala sa publiko, mahalagang tandaan na ang mga ito ay mga alegasyon pa lamang at patuloy pang iniimbestigahan ng mga awtoridad.